Ilang araw na lang, magpapasko na. Ah, maligaya ba ang Pasko natin o nakapaskuhan natin? Kumusta na ang pinangako ng Pangulo sa atin na magiging maliligaya ang ating Pasko at magiging malungkot ang mga nagnakaw ng bilyon-bilyon? So nabalitaan namin na noong December 18, nung isang araw lang, no? Naglabas na inaresto na sila Vizcaya, at mga iba pang kasamahan. Pero mga kababayan, actually totoo lang, personal opinion ko lang to bilang Pilipino, no, bilang taxpayer at bilang nag-oobserba sa mga nangyayari ngayon diyan sa Pilipinas, ano. Hindi ito makapagpapasaya sa mga Pilipino dahil sa bilyon-bilyon na nakanakaw sa ating kaban ng bayan. Kami bulag na nagbubulag-bulagan, kami bingin na nagbibingi-bingihan, kami pipisa na ilang sa katahimikan, alam namin lahat kung anong katotohanan. Tapos itong mga tao lang ang makukulong, ha? Ang hinihintay natin dito yung mga mambabatas, yung mga congressman, yung mga politiko dyan na involved sa pagnanakawan ng bilyon dahil sigurado tayo na mas malaki ang nanakaw nila kumpara dito sa mga taong ito. Mga ano lang yan, mga branches lang yan sa kahoy, kumbaga. Kung gusto ng Pangulo maniwala ang taong bayan, mabalik ang tiwala ng taong bayan, gusto ng mga Pilipino, ng mga lalo na dito sa amin sa abroad, OFW, na makita na nasa kulungan itong mga kongresista, itong mga politiko, itong mastermind. Alam ko, personal opinion namin dito sa aming mga nag-uusap-usap kami rito, hindi lang isa ang mastermind, maraming mastermind dyan. Naniniwala kami rito na maraming mastermind dyan sa nakawan na yan, yung systematic na pagnanakaw sa ating pera, mga kababayan. Ngayon, mga kababayan, ito yung nakakalungkot na balita, no? Ito na nakakalungkot na balita. Parang ano lang tayo nito, parang binibigyan lang tayo ng Pangulo ng PBBM administration ng band-aid lang ng mga pangako niya, katuparan sa mga pangako niya. O yung mga nasa kulungan ngayon, nasaan? May mga kongresista na ba dyan na nakulong? May mga politiko na ba dyan na nakulong? Asan na yung mastermind? Hanggang ngayon di niya ma-identify kung sino talagang mastermind. Okay? Sabihin na lang natin, mga kababayan, sabihin na lang natin, hindi siya. Maniwala tayo sa kanyang mga paliwanag na hindi siya, wala siyang kinalaman kasi lagi naman siya naghugas sa lahat ng bagay, hindi niya alam, wala siyang kinalaman. So, hanggang ngayon ba, wala pa rin kayo idea kung sino talaga ang mastermind? Hanggang ngayon pa ba? So, anong ginagawa ng ICI na yan na hindi matukoy-tukoy kung sino ang mga mastermind? Ito mga kababayan, o personal opinion lang namin dito sa ibang bansa, no? Kasi nanonood kami, obserbahan namin ang lahat ng mga nangyayaring investigasyon dyan tungkol sa korupsyon na yan sa flood control projects. Ang tanong dito, kung sino ba talaga ang mastermind? Wala pa ba kayong idea? Wala pa ba talaga kayong idea kung sino ang mastermind? Dahil ito mga kababayan, panoorin natin ang challenge ni Atty. Topacio. I'd like to issue a respectful challenge to our President. Mr. Marcos, di ba ang narrative na iyong pinopromote ay hindi ako kasama dyan sa mga flood control scandals na yan. And in fact, ang sabi mo, ako nga ang nagpa-imbestige. Sinasabi mo yan constantly to your mouthpiece. At sinabi mo pa nga, di ba, noong ikaw ay nag-speech nung SONA, mahiya naman kayo. Now I would like to respectfully ask the President, Sir, kung hindi ikaw ang mastermind, sino? Ba't hindi mo masabi? Hanggang ngayon, September pa yung ICI mo, hindi mo pa rin masabi. Di ba? Kung ikaw ang nagpa-imbestiga, ano nangyari sa investigasyon? Bakit hindi mo pa rin masabi hanggang ngayon kung sino ang mastermind? At sa nakikita mo na yung National Expenditure Program mo ay nilakihan na naman, just like before, nung sinabi mong mahiya naman kayo, bakit ayaw mong sabihin sa present na House, mahiya ulit kayo? I mean, what gives? Salita lang ba, Mr. President? Are you not going to tell the Filipino people kung sinong dapat mahiya? Sino man dapat mahiya talaga rito? Kung hindi kayo, sinong dapat mahiya? Yung pinsan mo ba? Yung anak mo ba? Sinong dapat mahiya, Mr. President? Why are you so silent? Bakit puro lip service? So that is my challenge. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, sa aking analyze lang, kahit tayo mga ordinaryong isipan ng mga may mga ordinaryong isipan ng mga Pilipino, katulad ko, ako nililibel ko sa hindi ako matalino, ito mga kababayan, may mga ilang tao diyan na makapagtuturo talaga, makapagtuturo kung sino ang mastermind. Isa na dito si Saldico. Nasaan nga yung si Saldico? 'Di ba? Ang sabi-sabi ng iba, pinaalis lang daw yan nung hindi pa nagsasabi ng katotohanan, pinaalis, doon lang muna siya. Yun daw yung pagkakanalay nila. Ngayon, nung nagsabi na ng katotohanan, sinabi na ang lahat-lahat na, bigla na silang, di ba, kinansel ang passport.
lahat na gusto nang ibalik dito si Saldico sa Pilipinas. Gusto na ang problema kasi mga kababayan, kung ako kay Saldico, hindi na siya babalik muna dito hangga't hindi pa siya handa. Dahil ito nga mga kababayan, bukod kay Saldico mga kababayan, si Secretary Bunuan, yung DPWH Secretary Bunuan, isa rin yan na pwedeng magturo kung sino ang mastermind. Di ba? Siya yung posible o mayroon mga impormasyon o makapagtuturo sa mastermind at nasaan ngayon si former Secretary Bunuan. Di ba? Pinaalis din o umalis o di natin alam basta wala diyan sa Pilipinas, umalis. Na supposedly babalik nung December 17 ha. Ang sabi sa social media nabasa ko na December 17 babalik siya pero hindi bumalik. Ano nangyari? So si Saldico ang pwede makapagturo sa mastermind. Si former Secretary Bunuan ay pwede makapagturo ng mastermind. Sino ang susunod na pwede makapagturo ng mastermind? Di ba yung undersecretary niya si Undersecretary Catalina Cabral, ito po ay na-assign sa kanyang division, yung planning services division siya. So ito yung may pinakamaraming hawak na ebidensya na makapagtuturo ng detalyado kung sino talaga ang mastermind. Pero nasaan ngayon si Undersecretary Catalina Cabral? Di ba patay na? Oh, di ba? Di natin alam ha. Supposedly December 17 babalik si former Secretary Bunuan. Hindi bumalik. Pagka-18 patay si Undersecretary Catalina Cabral. Ito yung pangatlong tao na pwede na magturo kung sino ang mastermind. Sa tatlong ito yung sa aking opinion, ito yung mga taong direktang makapagtuturo sa masterminds. So ano nangyari kay Catalina? Undersecretary Catalina patay. Di natin alam na hulog or hinulog or nagpatihulog sa bangin diyan sa Kinon Road, diyan sa Baguio. Di ba? So nung December 17 hindi bumalik si Secretary Bunuan, pagka-18 hinuli si Diskaya, mga Diskaya pala. So, pagka-18 hinuli si Diskaya at namatay naman si Undersecretary Cabral. So mga kababayan, actually tamang sinabi ni Congressman Levesti. Po ay internal file mula sa opisina ni Undersecretary Cabral at actually akala ko may kopyan ito ang ICI. Pero bumisita din ako sa ICI ngayong linggo at nalaman ko na nawala pala ang mga computer ni Yusek Cabral. Kaya para malaman natin ang mga proponent ng mga insertion sa budget, maganda sana kung ibigay ng DPWH sa ICI ang files ni former Yusek Cabral. Hindi ba kasama siya ng sunog dito yan sa Quezon City? Yung nasunog, baka ilan lang ang... The region puro yung nasunog. Pero Hindi naman nasunog yung central office. Ganun ba? yung opisina ni Yusek Cabral ang may pinakamaraming impormasyon tungkol sa DPWH budget. Yung kasing opisina ni Yusek Cabral, For ito yung planning services. Sa planning services na yan, lahat ng applications hawak niya eh. So meron siyang information management system, nandyan yung PCMA, nandyan yung MYPS, nandyan yung Survey 123. Opo. Alam mo, lahat ng repository ng data nandun sa services na yun. Kaya tama yung kanyang at ako natutuwa nakakuha siyang ganyan bago nakapag-resign yung undersecretary. Ito matibay na ebidensya ito. Na yung sinasabi niyang bentahan. Maraming hawak na ebidensya si Undersecretary Catalina Cabral. Ang problema, hindi pa man siya namamatay, nawawala na ang kanyang computer, ang kanyang laptop. Ang sana lang, bago man lang sana yun nawala, no? Mayroon na nakakuha ang kopya na. Pero alam natin, iasa natin yan sa Panginoon. Ang Panginoon, ibubulgar niya lahat yan. So, yung mga ebidensya na naglalaman ng mga ebidensya na laptop o computer, nawawala nung buhay pa siya. So, ngayon naman, nawala ang kanyang buhay na mismo. So, yun mga kaibigan, na nagtatanong tayo dito, tayong mga taong bayan, nagtatanong dito, ano ba talaga ang patutunguhan sa investigasyon ng flood control scandal, Anong malis, Yung mga flood control anomalies, yung mga bilyon-bilyon. Dahil ang mga Pilipino, aminin natin, hindi pa kontento na makita lang itong sila Diskaya nasa kulungan. Ang gusto natin makita dito ay kung sino-sino itong mga kongresista na involved, pati mastermind, dahil sila ang tumiba rito sa bilyon-bilyon. Kumbaga sila ang malalaki ang mga ninakaw. Nakita nyo naman ang malita na pinakita ni Saldico. Ako mga kababayan, 80%, hindi man lahat, 100%, 80% naniniwala ko sa mga binurga niya. Si Saldico, kaya ako naniniwala kasi siya nagsasabi dahil siyang gumagawa, may direkta siyang connection doon sa mga tao na yan.
yung mga transaksyon na yan. Kaya doon na kami na sabi namin, may mga katotohanan ang mga inaaligar niya. So yun nga, mga kababayan, ipagdasal natin, hindi tayo sa kinakampihan natin si Saldico dahil nga ito si Congressman Saldico, siya lang ang tanging makapagtuturo talaga ng mastermind at sigurado tayo na hindi siya bubuhayin pag umuwi ng Pilipinas. Hindi natin alam kung sino magpaplano niyan, pero kung ako ang mastermind at kung siyang na lang ang pwede magturo sa akin, sisiguraduhin ko na hindi siya makakapagsalita at hindi siya makakapag-witness against sa akin para safe ako. Di ba? Kay Martin Romualdez, mga kababayan, Congressman Romualdez, automatic na yan, i-clear niya yan. Pinsan sila ICI, sino nagtatag? Marcos, sino ang nag-finance? President Marcos, sino nag-appoint sa mga officers dyan, yung mga nag-iimbestiga sa ICI? Marcos. Alam niyo mga kaibigan, hindi tayo mga mangmang, hindi tayo mga mangmang mga kaibigan. Kaya tayo kaya ako nagsasalita ng ganito mga kaibigan. Hindi ako nabayaran at hindi rin ako kumikita dito sa social media dahil nga lahat alam niyo mga kaibigan, for your information, itong account ko na to monetize na pero hindi kumikita. Dahil alam niyo bakit? Di ko alam kung nirereklamo ako or basta yung content ko hindi kumikita. Pero hindi yan ang purpose ko. Kaya itong content ko, ginagawa ko itong mga kaibigan kahit paano makadagdag tayo ng effort na makalabas ang katotohanan. Dahil alam natin dyan sa social media ngayon dyan sa Pilipinas, mga balita, puro na dinideceive na nila ang katotohanan ginagawa ng kasinungalingan. So, ito ngayong nakakasar mga kababayan, di ba? Kay BP Sara, isang tambak na papel daw kuno na may ebidensya. Pero samantala sa itong tambak na milyon na pera, hindi nila inahabol. Andyan na, pinakita na yung mali-malita na pera, tambak na mga kamada ng pera, pinangalanan na. Bakit hindi yun ang paghabol-habulin natin? Kaya nga sabi ko itong mga siraulo, itong mga sa totoo lang mga kaibigan, ang kita ko to sa mga taong ito mga kaibigan ay mga, alam mo yung mga utak na inspired ng Diablo ba? Na kung saan yung mas lesser na may kamalian, sabihin na lang natin kamalian kay BP Sara, doon sila. Itong malaki, itong malaki, kumbaga pa mga kaibigan, yung common sense na lang ba, tayo na ninakawan na, protect BBM pa rin, di ba? Tayo na ninakawan, protect BBM pa rin. Ninakawan na nga tayo, protect BBM pa rin. Anong klaseng utak yan mga kababayan? Tapos yun, hingi kayo ng dasal, padasal kayo, hingi kayo ng dasal sa nasaan ang mga utak ninyo mga kaibigan na nagpapakilala kayo mga alagad ng Diyos. Di na sa bagay, mga kaibigan, dalawa lang naman klase ang Diyos. Ang Diablo, kung Diyos mo si Satanas o ang Diyos mo talaga ang totoong Diyos na buhay. Pero itong taong ito na nakiklaim katulad yung padre na ito, tingnan mo yung ginagawa niya, yung bunga niya. Kung anong bunga, yun yung puno. Kung ano ang bunga, yun ang Diyos niya. Kung siya ay nagsisinungaling, ay hindi ang Diyos niya, hindi yung Diyos ng katotohanan dahil nagsisinungaling siya, nagbibintang siya. At sigurado ako dyan sa mga aligasyon nila kay BP Sara, puro ka riyan mga heresy, mga katulad yan kay Trililing, kay mga Bikoy, magagawa-gawa. Ang problema dyan mga kaibigan, ito nga yung medyo naiinis na kami rito, hindi totoo yung sinasabi nila na bumababa na ang suporta sa mga Duterte. Hindi yan ang ibig sabihin dito, mas dumadami pa ang naghanap ng katotohanan, mas dumadami pa ang nabubuisit sa nangyayari sa gobyerno dito sa Middle East. Ako na mismo nagsasalita sa inyo. Andito ko sa Middle East, nakakausap ko lahat ng mga OFW. Buisit na lahat. Kung dati ay 7 lang ang nabubuisit sa out of 10 ng mga OFW, ngayon 10 na ang nabubuisit sa nangyayari sa gobyerno. Kaya puro kasinungan, kabaliktaran yung sinasabi nyo. Ito yung masakit mga kaibigan. Sabi nila, ito yung sabi niya, legacy daw ni Marcos na anuhin yung korupsyon. Naniniwala ba kayo doon mga kababayan? Na hanggang ngayon, ang mastermind, hindi niya may turo. Ang mastermind, hindi niya may turo kung sino. Ang pinakukulong lang niya, yung mga sap-sap. Hanggang ngayon, walang idea. So, mga kaibigan, ito bang 2026 na budget, national budget 2026 pag-usapan natin? Naniniwala ba kayo na wala ng korupsyon? Mga kaibigan, mas lumala pa mga kababayan ang korupsyon. Mas lumala pa ang korupsyon na pwedeng mangyari. Ito, aligasyon lang ito. Pero makikita natin sa figure. Bibigyan ko kayo ng example. Bibigyan ko kayo ng example mga kaibigan. Punta tayo dito sa report ng Philippine Center for Investigative Journalism. Eto, balik tayo dito. Yung number 1, si Isabela 6th District, Representative Faustino D. Ito yung speaker na pumalit kay Martin Romualdez. Sabi, pareho lang. Nagpalit lang ng pangalan at damit, pero pareho din lang. Alam niyo bakit mga kaibigan, ito nakakainis. Kung totoo na ang pangako niyo sa taong bayan ay lilimitahan niyo ang corruption o tatanggalin niyo ang corruption sa budget ng Pilipinas na itong mga GAA or National Proposed Budget,
Eto mga kababayan, kung gusto nyo maniwala kami mga Pilipino na mayroon kayong effort na tanggalin ang korupsyon, magpakita kayo. Pero dito sa nakikita namin, hindi ito magpapakita ng sinyalis na gusto nyo matanggal ang korupsyon. Kayo dito, tingnan mo na mga kaibigan, itong kay Speaker D ha, itong kaibigan kay Speaker D ha, 1 billion or to be exact ha, 1,103,996,000. So ito yung propose galing sa NEP ha, propose ng DPWH. Pero ano nangyari? Ito anong nangyari? Triple nila, ginawang 3,983,996,000. So from 1.1 billion ginawang 3.7 billion. More than triple ang budget. Kumbaga, ang insertion dito ay lumalabas is 2.6 billion. Almost 2.7 billion ang insertion yung dinagdag. Paano kami maniniwala diyan na ang sinasabi nyo na mawawala ng korupsyon, malilinis na ang budget, wala ng korupsyon mangyayari. Dito pa lang, ito marami to sila mga kababayan na may mga insertion. Marami pa ito sila. Billions na insertion mga kababayan na para bang kung ikukumpara natin sa isang bata na nanghihingi ng allowance or ng tawag ito ng baon pahingi ng baon 100 100 ang hiningin baon pero ang ginawa mo binigyan mo ng 3,000 iyan ba yung pagtitipid wala tayong nakikitang pagtitipid dyan sa Kongreso sa budget wala tayong makikitang effort ng para tanggalin ang korupsyon kasi sa nangyayari mga kababayan ang hiningi lang ay magkano dito lang kasi sa distrito pa lang ito ni Speaker D ang hiningi ang ipinunupos lang 1.1 billion pero ang ginawa nila diyan sa NEP ang ginawa nila dito sa congressional insertion naging 3.7 or around 3.8 million triple mga kababayan more than triple ang nangyari dinagdagan pa nila so para bang yung feeling mayaman ka na ang anak mo ay nangingilang ng 100 binigyan mo ng 3,000 na baon ganun ba tayo ngayon? Ganun ba yung sinasabi nyong mawawala ng korupsyon? Di ba mga kababayan? So nakakangit-ngit mga kababayan dahil dito sa nangyayari na to hindi masaya ang mga Pilipino ngayong Pasko at lalong hindi masaya ang mga Pilipino hanggat ganito ang sistema ang pamamalakad ng ating ng PBBM admin na para lang tayong niloloko nito mga kababayan para lang tayong parang dinadaan lang tayo sa kwento mga kababayan sa kwentong kalye lang na huhuli natin, makukulong sila, magiging malungkot ang kanilang Pasko pero hanggang ngayon din nyo ma-identify kung sino yung mastermind, di ba? Pero yung mga tao na sana pinoprotektahan natin, sana pinipigilan natin na yun ang magtuturo ng mga kung sino ang mastermind, itong sila Saldico, itong si Bunuan, Secretary Bunuan at itong si Catalina Cabral, nasaan ngayon mga kababayan? Ito ba ay sinyalis ng paghahanap kung sino ang mastermind? Itong nangyayari, ang pagpaalis or pag-alis o pagtakas ni Saldico, itong pag-alis or pagtakas ni former Secretary Bunuan at itong pagkamatay ni Undersecretary Catalina Cabral, ito ay sinyalis, sa aking opinion, ito ay sinyalis para pagtakpan kung sino ang mastermind, para hindi maituro ang mastermind. Opinion ko lang ito mga kababayan, pero kahit sinong tanga, kahit sinong bubo dyan, makakahalata sa mga nangyayari dyan sa Pilipinas ngayon. So, ang akin na lang dito, patuloy tayo magdasal sa Panginoon dahil ang Panginoon walang imposible sa lahat. Natin sa Panginoon lahat ang tiwala, magdasal po tayo dahil ang Diyos ang makikialam. Actually, nakikialam na ang Diyos, nakikialam na yung sitwasyon ni Pangulong Duterte sa Daig. Lahat nakikialam na ang Diyos dahil ang Diyos, mga kaibigan, is absorbs everything at wala sa kanya imposible. Lahat posibleng mangyari at walang makakaharang, mga kababayan. At sigurado ko itong mga taong ito na walang inisip na kapakanan na kabutihan para sa taong bayan, ang pinagluluko lang ng taong bayan, magkakaroon ito ng katapusan. Naniniwala ko dyan. I declare sa ngalan ni Jesus, magkakaroon ng katapusan itong mga hinayupak na ito na walang ibang ginawa kundi bulahin ang mga Pilipino, pagnakawan ng Pilipino, paasahin ng mga Pilipino, pangakuan ng Pilipino ng ilang taon na pangako at bigyan ng mga pag-asa, mga kasinungalingan na pag-asa na wala naman nangyayari. Kabaliktaran ang nangyayari. So maraming salamat mga kababayan. Pasensya na pa kayo doon sa mga kamag-anak ko, kakilala ko na medyo nasasaktan sa sinabi ko. Dahil wala ako dito makukuha. Ang akin lang dito pagtulong lang sa inyo na tawag dito makahanap tayo, maliwanagan kayo kahit papano sa katotohanan. Dahil ngayon, deceive na tayong lahat. Nadideceive na ang mga Pilipino ngayon sa magaling nilang mga tawag nila playbook. Ang tawag ko nga dyan Demon's Playbook. O laro ng demonyo yan. Laro ng demonyo yan. Wala ka dyan masasabing gawain ng Panginoon yan. Yung mga tao na tawag nito, nagpa-participate dyan sa playbook na yan, hindi po galing sa Panginoon yan.
gawain ng Diablo yan, inspired by Diablo, yung mga devil's advocate yan. So yun lang po mga kababayan, medyo kahit sobrang lamig dito sa amin sa Saudi, umiinit po ako. Nanggigigil ako mga kaibigan dahil ginagawa na tayong tanga, ginagawa tayong mangmang ng mga hinayupak na mga politikong ito. Mga kaibigan, pagdasal natin na itong mastermind ng bilyon-bilyon na nakawan at posible magkaroon pa ng nakawan ng bilyon-bilyon ulit sa ngayong taon, 2026 na darating na taon dahil nakita natin ang budget kung susunod kayo sa bicameral conference. Magugulat kayo. Tingnan nyo yung budget ng Office of the President. Ilang bilyon? 26 billion? Office of the President, tingnan nyo. Hindi ako sure pero tingnan nyo. Yung farm to market roads, na 16 billion dinoble ng 36 billion. So yun ba mga kaibigan ang sinasabi nila na nagkukuripot tayo? Gusto natin mawala ang korupsyon. Mangyayari ulit yan mga kababayan. At sana mapigilan na po ito ng Panginoon. Magkaroon na po ng katapusan. Maraming salamat sa inyong panonood. At God bless us all. God bless the Philippines and God save the Philippines. Thank you, Lord.